Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang taya ng ating panahon na yung araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Nobyembre at pagdiriwang natin, ito ang All Saints Day. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Nariyan ang Northeast Monsoon o amihan, nandyan pa rin ang low pressure area na huling namataan malapit sa katubigan ng Karamoran sa Catanduanes habang patuloy pa rin yung pag-iral ng shear line o ito yung banggaan ng mainit at malamig na hangin at inaasahan nga natin na itong shear line kasama yung low pressure area ay maaaring magdala pa rin ng mga pagkulan partikular na dito sa ilang bahagi ho ng Calabarzon, kasama yung Isabela, Aurora at maging dito sa Kamaynilaan posible rin makaranas ng maulap na kalangitan at mga pagbulan dulot nga nitong shear line. Inaasahan din natin na itong low pressure area na ating minomonitor sa nakalipas na mga araw, posibleng malusaw na ho ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, may hinang mga pagkulan na dulot ng Northeast Monsoon amihan. Narito ho dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Maaring magkaroon ho tayo ng mga isolated at mga pulupulong mga may hinang pagkulan dulot ng Northeast Monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at dito din sa malaking bahagi ng Mindanao, mapapansin ho ninyo, wala masyado tayong mga kaulapan, mga isolated rain showers, and thunderstorms pa rin ang maaaring maranasan. Kaya naman sa mga dalaw sa kanilang mga puntod ngayong araw na ito, maaari po na magdala tayo ng mga pananggalang sa ulan sapagkat inaasahan pa rin natin lalong-lalo na sa may Southern Luzon at dito sa may bahagi ng Calabarzon kasama ang Kamaynilaan. Malaki ho yung tsansa ng mga pagulan sa araw na ito. Ina natin dito sa May Luzon, inaasahan pa rin nga po natin ang mga pagbulan partikular na dito sa Calabarzon, kasama yung Aurora, Isabela, kasama din yung Bulacan at yung bahagi ng Kamaynilaan dulot ng shear line ay inaasahan natin magiging maulap yung kalangitan sa araw na ito habang posible pa rin yung mga pag-ulan ho na mga mula mahina hanggang sa katamtaman. Samantala naman, sa pag-iral ng Northeast Monsoon, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Cordillera at gayon din sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley. Mga isolated light rains naman na dulot dinamihan ng mararanasan sa Ilocos Region at sa lalabing bahagi ho ng Central Luzon. Mapapansin ho natin kapag amihan ang nakakapekto sa isang particular na lugar ay maliit yung tsansa ng mga thunderstorms kasi tinatawag natin mga maninitis yung kaulapan na dala ho na kanyan kaya kadalasan mga light rains din dala nitong mga pag-ulan. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, sa Mimaropa at Bicol Region, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring maranasan sa araw na ito, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Dumako ho tayo sa Visayas at Mindanao. Makikita ho natin dito sa Kabisayan, inaasahan din natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi, tumatagal ho na isa hanggang mga 2 oras. Sa bahagi naman ng Mindanao, mga thunderstorms din na maaaring magdala ng pag-ulan, partikular na sa hapon hanggang sa gabi, habang inaasahan pa rin natin na medyo mainit pagdating ng umaga hanggang tanghali. Samantala, sa mga habol pa o magbibiyahe sa araw na ito, wala ho tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman na pumalaot yung ating mga sakyan pandagat. Kaya ito yung mga maliliit na mga bangka, maaari ho kayong pumalaot, papayagan pa rin naman kayo ng ating mga otoridad. Subalit sa may bahagi ho ng Northern Luzon, inaasahan natin sa pagiral ng amihan, medyo magiging maaling ang paragatan, tayo ba yung pag-ingat pa rin ho ang inaasahan. At dahil nga tayo ngayon nasa unang araw ng buwan ng Nobyembre, ay ito ho ang ating inaasahan magiging lagay na pa rin sa mga susunod na araw sa Kamaynilaan ay inaasahan pa rin natin na bukas posible pa rin ho na nagkaroon tayo ng maulap na kalamitan na may mga pagbulan dulot ng shear line. Agwat ang temperatura sa Kamaynilaan ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, Legazpi at Metro Cebu naman inaasahan natin mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan. Agwat ang temperatura sa Baguio ay 16 to 25. Sa Legazpi naman ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, inaasahan ho natin bandang araw ng Sabado, mukhang mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan dahil posibleng makaapekto yung intertropical convergence zone na imomonitor pa rin ho natin. Yung agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius. At ngayong buwan ng Nobyembre, ito pong ating inaasahan na usual o average na track ho. Anong mga bagyo, posible po itong dumaan dito sa may bahagi ng Visayas, marinino dito sa may bahagi ng Bicol Region at hanggang Luzon, or kadalasan pwede rin humangyari na ito ay mag-recurve. Kung maalala ho natin, buwan ng Nobyembre, 10 taon na o halos ang dekada na nakakaraan, ay tumama ho isa sa pinakamalakas na bagyo dito sa ating bansa, yung bagyong Yolanda.
narito ho yung usual niya, naging track ho niya dito sa may bahagi ng Visayas at lumabas ho sa may bahagi ng Palawan. Kaya sa mga kababayan natin, sa Visayas, maging sa Mindanao, iba yung pag-iingat pa rin at lagi ho tayo mag-update sa pag-asa, lalo na kung mayroon ho tayong bagyo at sa buwan na ito, isa o dalawang bagyo ang maaaring pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility.